Noong araw sa isang liblib na nayon ay may mag-ina na naninirahan sa tabi ng kakahuyan. Ang ina na si Aling Rosa ay isang relihiyosong babae. Palagi siyang nagdarasal at sinanay din niya ang kanyang anak na lalaki na magdasal at mag-orasyon bago sumapit ang dilim. Ang anak na si Juan ay isang mabuti at masunuring anak. Palagi niyang sinusunod ang utos ng kanyang ina tungkol sa pagdarasal. Bago dumilim, kahit saan siya naroon ay umuwi siya upang samahan ng ina sa pag-uorasyon sa tapat ng kanilang bahay. Maagang namatay ang asawa ni Aling Rosa. Natutuwa naman siya at naging mabait ang kanyang anak na si Juan na nakatuwang niya sa pagtatanim at paghahanap ng makakain. Sa paglipas ng panahon, mabilis na tumanda si Aling Rosa at si Juan naman ay naging isang makisig na binata. Si Aling Rosa ay nanatili na lamang sa bahay at palaging nagpapahinga, samantalang si Juan ay siyang naghahanap ng kanilang makakain sa araw-araw at kahit mahina na si Aling Rosa ay hindi pa rin nila nakakalimutan ni Juan ang magdasal. Minsan, habang si Juan ay nangunguha ng bungang kahoy sa gubat, isang babae ang kanyang nakilala, si Helena. Si Helena ay lubhang kaakit-akit kung kaya't agad umibig dito si Juan. At dahil sa panunuyo ni Juan kay Helena, gabi na ito na makauwi. O anak, ginabi ka yata ng uwi ngayon. Hindi mo na tuloy ako nasamahang mag-orasyon. Ang wika ni Aling Rosa sa anak. Pasensya na po, inay. Nahirapan ho kasi akong maghanap ng mga prutas sa gubat. Ang pagsisinungaling ni Juan. Dumalas ang pagtatagpo ni Juan at Helena sa gubat. Nahulog ng husto ang damdamin ni Juan sa dalaga. Hanggang minsan, nabigla si Juan sa sinabi ni Helena. Hanggang ngayon ay hindi ko pa maramdaman at tunay ang pag-ibig mo sa akin. Kaya nagpasya ako na ito na ang huli nating pagkikita. Ngunit, bakit? Sabihin mo, paano ko patutunayan sa iyo na tunay ang aking pag-ibig? Sabihin mo at kahit ano ay gagawin ko ang pagsusumamo ni Juan. Maniniwala lamang ako sa pag-ibig mo kung dadalhin mo sa akin ang puso ng iyong ina na nasa iyong mga palad. Ang matigas na wika ni Helena. Hindi makapaniwala si Juan sa narinig. Malungkot itong umuwi dahil binigyan siya ng taning ni Helena. Kailangan niyang madala ang puso ni Aling Rosa bago maghating gabi. Nang dumating si Juan sa kanilang bahay ay agad siyang niyaya ni Aling Rosa na mag-orasyon. Nagtungo ang mag-ina sa harap ng kanilang bahay. Ngunit habang nagdarasal, iba ang nasa isip ni Juan. Naisip niya ang pag-iibigan nila ni Helena. At bigla, hinugot ni Juan ang itak at inundayan si Aling Rosa sa likod. Bumagsak sa lupa ang ina ni Juan. At kahit nanghihina na ay nagsalita ito. Anak, bakit? Ngunit ano pa man ang iyong dahilan ay napatawad na kita. Ngunit humingi ka ng tawad sa Diyos. Napakalaking kasalanan ang nagawa mo sa iyong sariling ina. Ang umiiyak na wika ni Aling Rosa. Diyos ko po, inay, patawarin niyo po ako. Ang nagsisising na wika ni Juan na nagbalik sa katinoan ng isip. Umiyak ng husto si Juan lalo na nang pumanaw ang kanyang ina. Kasabay niyon ay bigla na lamang nagbago ang anyo ni Juan. Siya ay naging isang maliit na hayop na may buntot. Si Juan ay naging isang butiki. Ang kauna-unahang butiki sa daigdig. Mula sa malayo, natanaw ni Juan si Helena na papalapit. Nasindak si Juan nang makita niyang si Helena ay naging isang kapangit-pangit na engkanto. Humalakhak itong lumalapit. Sa takot, dagling gumapang si Juan papanhik ng bahay hanggang makarating sa Kesame. Nakita rin ni Juan ang engkanto sa labis na katuwaan ay naging iba't ibang uri ng kulisap at insekto at naglaro sa paligid. Agad na pinakakain ng butiking si Juan ang mga kulisap na napagawi sa kanya at dahil doon ay hindi na nakabalik sa dating anyo ang engkanto. At nagtago na lamang ito sa mga halaman bilang kulisap. Nagsisi ng husto si Juan, ngunit huli na at bilang pag-alala sa kanyang ina. Sinasabing si Juan at ang sumunod pa niyang lahi ay patuloy na bumababa sa lupa bago dumilim upang mag-orasyon. At hanggang sa ngayon nga ay patuloy pa ring pinupuksa ng mga butiki ang mga kulisap na sa paniniwala nila ay mga engkanto. Mga aral sa kwento, una, kilalanin muna ang taong iniibig at huwag magpadala sa panlabas na kagandahan lamang.
Pangalawa, walang makakapantay sa pagmamahal ng magulang sa anak, kaya naman sa ating mga anak ay gantihan din natin sila ng pagmamahal na nararapat sa kanila. Pangatlo, iwasan ang pagsisinungaling sa magulang man o sa kapwa. Dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang alamat ng butiki. Maraming salamat po sa pagkikinig at panonood. Please like and subscribe. Mag-iingat po kayo. God bless. Bye!